Magandang araw po sa inyong lahat. Sa panahong ito ng pandemya, marami tayong mga hinaing. Bakit nga ba sa kabila ng ating maraming pagsusumikap, parang hindi pa rin sapat? At kahit anong gawin natin, parang hindi tayo kailanman makakaabot sa yamang tinatamasa ng iba. Yan po ang tanong na sasagutin natin sa gabing ito, kasama ang obispo ng Malolos, Bishop Dennis Villarojo, dito sa ating programang OOTD, Out of the Depths. Muli po magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po, Bishop Dennis. Magandang araw, Father Franz, at magandang araw din sa ating mga taga-subaybay. Bishop, nito po mga nakakaraan ng unang buwan ng ating pag-eere nitong OOTD, nakatutuwa po yung naging response ng mga tao at yung dami po ng nanonood sa ating episode. Ang ilan po sa kanila ay nagpaparating ng pasasalamat dahil kagaya po nung episode natin halimbawa tungkol sa pornography, parang ito ay naging wake-up call para sa ilan sa ating mga kabataan. Para naman po dun sa mga nag-iisip na magpari o tinitingnan yung bukasyon na kanilang tatahakin sa buhay kahit papano po ay nagkaroon din ng kaliwanagan. Kaya po ipinapaabot, Bishop, ng mga viewers natin na ito ang kanilang pasasalamat sa mga naging episode natin nung nakaraan at ang kaliwanagan po na ibigay ng inyong payo. At masalamat din sa inyong pagsubaybay sa programang ito. At ngayon, inaanyayahan po namin kayong lahat para sa ating OOTD prayer. Tayo po ay magdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amang mapagmahal, noon pa man ginagabayan mo ang iyong bayan patungo sa mainam na pastulan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, narinig namin ang iyong tinig bilang pastol na nag-aakay sa amin sa ginhawat kapahingahan. Lumalapit kami ngayon sa iyo bilang mga sugatang tupa at kung minsay naliligaw. Pakinggan mo ang mga daing mula sa kalaliman ng aming puso. Mangusap ka sa amin upang kalooban mo'y matanto at sa iyo kami kumantong sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bishop, may tanong po si Aaron, hindi po niya tunay na pangalan. Bakit nga ho ba ngayong panahon ng krisis at pandemya para daw pong unfair ang Diyos? May hirap na hirap sa buhay, meron namang masarap ang buhay. Si Aaron po ay nawalan ng trabaho at breadwinner ng kanilang pamilya. Sa ngayon po, naghahanap pa siya ng mapapasukan na trabaho. Ang hirap daw mamuhay, pero yung iba ay nakakakain pa ng masarap at nakabibili pa ng mga kung ano-anong hindi naman talaga kailangan. Maraming salamat po. Ano nga po kaya ang maaaring sinasabi ng Panginoon sa sitwasyong ito? Kung babasahin po natin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 25, hindi naman talaga fair ang Panginoon. Napaka-unfair, Father Franz. Kasi ayon sa talinghagang ito, the parable of the talents, ang Panginoon ay nagbibigay ng limang talents sa isang tao. Yung isa naman ay binigyan ng 2. Yung isa ay binigyan lang ng 1. Kaya lang, nang bumalik yung nagbigay, kasi talinghaga ito, no? Talinghaga. Yung nakatanggap ng 5, may ibinalik siyang 5. In addition to the original 5. Bali, 10 yung binalik niya.
Yung isa naman na nakatanggap ng 2, naging 4. Pero yung isa na nakatanggap lang ng isa, ng iisang talento, ay itinago niya ibinaon niya sa lupa. Kasi sabi niya, ang taong ito, yung aking amo ay mahigpit. Kinukuha niya ang hindi sa kanya. Kaya ito, binalik ko sa iyo ang isa. Kasi nakatanggap siya ng isa, binalik rin niya ang isa. Walang tubo. Eh yung master ay nagalit sa kanya. Tamad na alipin, sabi ng master. Kasi nga, hindi niya ginamit yung anuman ang binigay sa kanya. Now, in this sense, hindi nga pantay-pantay ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang batayan na ibinigay, may mga biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon, ay yung ating kakayahan. And so what really matters is yung ating pagtugon, kung ano man ang gagawin natin kung sa mga bagay at mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung makatanggap tayo ng biyaya, ngunit sa halip na ay matuwa tayo, magalak at magpasalamat, tinitingnan natin yung ano ba yung natanggap sa kabila? Ay, kukunti lang palang natanggap ko. Mas malaki yung binigay sa kabila. Kaya, maging katulad tayo nung pangatlong alipin na nagdaramdam. Hindi na siya, parang nawalan siyang gana na gamitin yung pagyamanin yung natanggap niya. Ay sa halip, nagsi-self-pity. Kaya, hindi lumago. Kahit pantay-pantay ang ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi pa rin sa kalaunan, hindi pa rin maging pantayaan. Bakit? Kahit tayong lahat ay bibigyan ng pare-pareho, iba-iba ang pagtugon ng bawat isa. Yung isa ay merong nagsusumikap, yung isa naman ay nagtatamad-tamaran. Kaya, agad-agad, ang resulta ay hindi pantay. No? Halimbawa, di ba yung gobyerno ay nagbibigay ng ayuda? Binibigyan lahat ng ayuda. Yung iba, yung ayuda na natanggap nila, ay ginamit talaga sa nararapat. Yung iba, ay pinagsugal. Ay, hindi lang pantayan. Kahit pantay ang ibibigay sa atin, ganun pa rin. Depende yan sa ating pagtugon. Hindi ko naman sinasabi kay Aaron na dahil nagdarahop siya o naghihirap siya ngayon dahil hindi maganda ang kanyang tugon. Sometimes kasi, hindi kasalanan natin na ganito ang ating kalagayan. It could be na yung mga taong nasa sinauna, yung mga magulang o yung mga sino man ang nag-aalaga sa kanya noon ay yun nagkulang sa pagtugon o di kaya ay hindi maganda ang mga desisyon na ginawa sa buhay. It's a mixed bag of causes. Iba-iba kasi ang mga sitwasyon at mga kalagayan ng bawat isa. At ito rin ay nanggagaling sa mga pagtugon natin kung ano man ang ating natanggap na biyaya sa Panginoon. And so, of course, hindi lahat ng mga kalagayan ay dahil sa ating sa ating pagpabaya. Meron ding tinatawag natin na unjust social structures, no? Na talagang merong mga taong disadvantaged kasi andyan yung social structure
At ito ang dapat nating isaayos, no? As a society and even as a church. Ngunit kahit paman andyan yung unjust social structures, hindi pa rin ito sapat na rason o dahilan upang hindi tayo tumugon ng maayos sa mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Sapagkat kung tutuusin, kahit anuman ang ating kalagayan, kahit andyan yung unjust social structures, kung tayo talaga ay nagsusumikap, tayo ay babasbasan din ng Panginoon. At ang ating pagsusumikap ay mamumunga, kung hindi man ngayon, sa kalaunan. Sometimes kasi ang pagtingin natin sa ating kalagayan is very short-sighted. Ngayong panahong ito. At nagsusumikap tayo, pero kung consistent lang tayo sa ating pagsusumikap, ay darating din ang mabuting kinabukasan. There's also kinakailangang iwaksi natin sa ating isipan yun bang ang Panginoon ay unfair dahil may parang binabasbasan yung ibang tao, ako hindi. Yung mga ibang tao ay namumuhay ng matiwasay at masagana, ako hindi. Kasi hindi naman natin batid ang lahat ng kalagayan ng bawat tao. Meron akong karanasan, Father Franz, sa parokya sa Cebu, no? Nung doon pa ako sa Cebu. Merong isang parokyana, matanda na siya, mga 90 years old. Ibig sabihin, mahaba ang kanyang buhay, no? Mayaman siya. Nakatira siya sa isang malaking bahay at maraming mga katulong. Kasi yung dalawa niyang anak wala na rito sa Pilipinas, nasa States na. Ibig sabihin, marangya ang kanyang pamumuhay. No? At masasabi natin, napakaswerte naman ng babaeng ito. Parang wala siyang problema, parang lahat ng biyaya ng Panginoon ay nasa kanya na. Ang babaeng ito ay matulungin lalo na sa mga mahihirap. Siya rin ang isa sa mga benefactors ng simbahan, ng parokya. Kaya masasabi natin, siguro'y binabasbasan ang babaeng ito dahil siya'y matulungin. Ngunit, kahit masasabi natin matulungin siya, hindi pa rin natin batid kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang buhay. At ito yung istorya niya. Nung bago pa lang siyang nag-asawa, ay nagkaroon siya ng 3 anak. Sunod-sunod na namatay ang 2. Bata pa siya, no? Una namatay yung panganay. After a few months, namatay din yung pangalawa. Sabi niya, sa panahong yun, para siyang mababaliw na. Mababaliw. Para kasi sa isang ina, hindi mo masusukat yung dalamhati na mawawalan ka ng 2 anak na sunod-sunod. Para daw siyang mababaliw. Kaya, nakatira siya sa isang probinsya, nag-transfer sila sa Cebu para magbagong buhay muli. Meron pa siyang isang anak na buhay. At doon niya nalampasan yung malungkot na yugto ng kanyang buhay. Nagkaroon ulit siya ng pang-4 na anak. So, 2 ang naiwan sa kanya. At umusad ang kanyang buhay. Kaya, hindi natin masasabi na sila ay mayaman sila, masaya ang kanilang buhay. Hindi kasi natin alam ang puso ng bawat tao. Ngunit yung attitude natin na hindi naman sana tayo maghahanap ng lungkot sa buhay ng ibang tao para tayo maging masaya.
Yung bang, ay, ganun pala, malungkot pala siya. Ay, kaya magsaya na rin ako. Hindi din magandang attitude yan eh. Kung sa totoo lang, hindi nakatutulong sa atin kung tayo'y naghahambing sa buhay natin sa buhay ng ibang tao. Tanggapin natin ang bawat biyaya. Magpasalamat tayo. Kung meron mang kahirapan sa ating buhay, kinakailangan magsumikap tayo upang ating malampasan. Magdasal. Humingi ng tulong sa Panginoon. At gaano man kahirap ang dinaranas natin, ay huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon ay laging gumagabay sa atin. What really matters is, kung ano man ang kalagayan natin, is that we persevere, magsusumikap, alagaan palagi na ang ating mga desisyon ay magkakaroon tayo ng mga mabuting pagpapasya. Kasi most of the difficulties na ating tinatamasa ngayon ay nanggagaling sa mga maling desisyon sa ating buhay. Bawa, maraming naghihirap dahil noon, si nanay at si tatay ay nag-asawa na mga teenager pa. Isa na yan. Nagbibigay ng disadvantage yun eh. Kung hindi pa nakakapundar ang mga magulang, ay papasok na sa kalagayan ng bilang mag-asawa. Lalo po siguro kung batang nag-asawa o hindi pa nagdesisyon o hindi pa nagpasya na magsumikap upang maitaguyod talaga ng gusto po ang pamilya. Kasi meron din namang mayaman, anak mayaman, pero hindi nagsusumikap kasi nga nagdedepende sa magulang. Kaya pumasok sa bisyo, ay nawala yung mga magulang, nawala rin yung kayamanan, ay di naghihikahos na ngayon. Hindi kalagayan ang basihan. Hindi ang kalagayan ngayon ang basihan. Ang basihan ay ang pagtugon. How do we respond to whatever situation there is? And that response need to be based on good decisions, on makatwirang pagpapasya. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng mabuting direksyon, maayos na direksyon. And then God's grace is always there, helping us. Even yung pag-iisip pa lang, no? Yung pag tayo ay naghahanap ng mabuting desisyon. Kung tayo nagdarasal, palagi tayo mabibigyan ng kaliwanagan ng Espiritu Santo. And so God is always part of our actions. Whether in terms of discernment, of thinking, pag-iisip, at pagkilos. Kay Bishop, nabanggit po ninyo, ang lumulutang po dito ay yung mga mahalagang bagay tulad ng una, tanggapin natin na hindi natin mababago yung kasalukuyan nating sitwasyon sa ngayon. Na tanggapin natin na ito ang sitwasyon na meron tayo. Pero pangalawa, meron tayong kakayanan na magdesisyon na meron tayong gawin. Yun yung sinasabi ni Bishop na pagtugon. Na hindi tayo hanggang dito lang, meron tayong pwedeng gawin. Kagaya nga nung sinabi ni Bishop na talinghaga sa Ebanghelyo. Naalala ko din po yung sinabi ni Randy Posh dun sa libro na The Last Lecture. Sabi niya doon, we cannot change the cards we are dealt with, but only how to play the hand. Muli po, Bishop Dennis, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat, kung kayo man po ay na-inspire sa episode nating ito, huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang video ito o ipadala ninyo sa isang kaibigan na maaaring may ganito ring katanungan o kaya naman po ay mag-post ng mga quotable quotes na inyong napulot mula sa episode na ito o itag sa comment section ang sino mang mga tao na sa palagay ninyo ay maaaring ma-enlighten sa episode na ito. At muli po, kung kayo man po ay mayroon ding mga sitwasyon na nais idulog,
mula sa inyong puso patungo sa puso ng ating mahal na obispo, huwag po kayong mag-atubili na magpadala ng mensahe sa Ang Batingaw Facebook page. Para po sa ating patuloy na pagninilay, narito po ang ating OOTD Verse to Remember. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 37, talata 5 hanggang 7. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Sa mga may pinagdadaanan po na kagaya ni Aaron at sa inyo pong lahat na tagapakinig ngayong gabi, ay mag-aalay tayo ng panalangin at ang pagbabasbas ay igagawad ng ating obispo sa ating pagtatapos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Hindi mo po kami pinababayaan sa panahon ng pandemya, bagamat may iba yung kahirapan po ang pagsusumikap namin upang makatawid sa aming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng katatagan ng kalooban na huwag sumuko sa kabila ng pagsubok na ito. At nawa, ituon mo ang aming mga mata sa kabutihan mo sa amin at hindi sa kabutihan na natatanggap lamang ng iba. Sapagkat, Panginoon, bagamat maliit at kuminsan ay hindi sapat, ang biyayang ito ay nanggagaling pa rin sa iyo. At Panginoon, nawa, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kababayan, ang aming mga kapatid na dumadaan sa hirap ng pagsubok, sa kawalan ng trabaho, o kaya naman ay patuloy na naghahanap ng kahulugan sa panahong ito ng pandemya. Nawa ikaw ang kanilang maging lakas. At nawa, Panginoon, yun naman po mga nasa magandang kalagayan, ay pukawin mo ang kalooban upang ibahagi anumang meron sila para doon sa mga nangangailangan. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Franz Dizon ng Parokya ng San Agustin sa Diocese of Malolos. Ako naman si Bishop Dennis Villarojo. Ito po ang OOTD Out of the Depths. Ating pakinggan ang tinig sa pastulan.